Mula po dito sa Ninoy Aquino International Airport ay lilipad po tayong papuntang Mactan, Cebu International Airport. Sakay ng eroplano ng Cebu Pacific. Ngayon po mga kabayan ay nakapila po tayo upang makasakay sa eroplano. Kasama po ang aking mga pamangkin at kapatid. Mga kabayan, papasok na po tayo sa eroplano at hahanapin po natin ang ating upuan na 14B. 14B po ang ating upuan, pero hindi po nakasama ang isa nating pamangkin na nakaupo sa 14A, kaya inuko pa na lang po natin ang kanyang upuan para tayo po ay malapit sa bintana upang makunan po natin ang video kapag lumipad na ang eroplano. A few minutes later. Yan po mga kabayan, nasa taas na po tayo. Nasa ibabaw na po tayo ng mga ulap. Alam nyo ba mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, sa bawat isang bilyong paglalakbay ay 62 beses na mas mapanganib ang paglalakbay sa sasakyang panlupa kaysa sa sasakyang panghimpapawid. At ayon sa pag-aaral, ang madalas na pagsakay sa eroplano ay may dala ring panganib dahil sa exposure sa UVA radiation na nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda at pagkakaroon ng mga wrinkles o kulubot, lalong-lalo na sa mukha, at ang panganib sa pagkakaroon ng skin cancer, lalong-lalo na ang mga crew members at mga piloto. After 1 hour flight. So ngayon po mga kabayan, nakarating na po tayo sa Mactan International Airport. At matapos po tayong kumain sa Jollibee sa SM Seaside, ay pumunta na po tayo sa terminal ng bus na patungong Bantayan Island. Sumakay na po tayo ng bus mga kabayan. Ayon po sa ating pagtanungan, ay Google po tayo ng 4 hanggang 5 oras na biyahe para marating po ang Port of Hagnaya, na kung saan po doon po tayo sasakay ng Roro upang marating ang Santa Fe Bantayan Island, kung saan po tayo pansamantalang manunuluyan. Palis na po tayo sa terminal upang tahakin ang mahaba-habang daan patungo sa ating destinasyon. Time check po tayo mga kabayan. Ang ating pong oras ay 1:30. Ang temperatura po natin ay nasa 31 degrees centigrade. Medyo napakahaba po ng pinag-intay po natin doon sa terminal. Nandun na po tayo ng mga 11:37 ay ngayon po lamang tayo umalis. Dahil pinupuno po nila ang bus. At ang pamasahe po natin mga kabayan ay nagkakahalaga ng 260 pesos sa isang regular na pasahero.
Mga kawayan, nandito na po tayo sa lungsod ng Mandaue. Alam niyo ba mga kabayan na Mandaue City ang pinakamayamang lungsod dito sa probinsya ng Cebu? Ang lungsod ng Mandaue ang tinaguriang furniture capital of the Philippines at sentro ng industriya at kalakalan. Ayon sa aklat ng kasaysayan, ang pinagmulan ng pangalan ng lungsod ng Mandaue ay mula sa isang makapit na baging na masaganang tumutubo dito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, na kung tawagin ay Mantaue. At ang lungsod naman ng Mandaue ay naging siyudad noong Agosto 30, 1969. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ang tinatahak po nating daan ay ang Central Notcal Highway. Dito po sa lungsod ng Danao. Ang lungsod ng Danao ay may mayaman at makulay na kasaysayan. Ito ay kilala sa pagdiriwang tulad ng Carranza Festival at kilala rin sa mga magagandang mga tanawin gaya ng mga burol at mga katubigan. At higit sa lahat, ito ay tinaguriang ding Gun City dahil naging sentro ito sa tradisyonal na pagawaan ng mga sangdatang pumuputok na may mahabang kasaysayan upang maging isang mahusay na panday. At alam niyo ba mga kabayan, kung saan at paano naging Danao ang pangalan ng lungsod na ito? Ito ay nagsimula sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay Danao o Sapa o Lawa sa salitang Tagalog.
Mga kakabsat, marahil ay napapansin nyo ang mga tolda sa tabing daan. Sila po ang mga naapektuhan sa naganap na paglindol ng mga nakakaraang araw. Pansamantala po silang tumitigil sa mga tent o toldang yan upang maiwasan ang panganib sa muling pagyanig o aftershock na pwedeng mangyari. Kung mapapansin nyo, mga kasangkayan, na may mga bitak sa kalsada. Yan po ang epekto ng lindol na nakaraang araw na may lakas na 6.9 magnitude. Ngayon po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nandito na po tayo sa Bogo City, isa pang lungsod sa probinsya ng Cebu. Ang lungsod ng Bogo ay matatagpuan sa hilagang silangang baybayin sa probinsya ng Cebu. Ang lungsod ng Bogo ay nasa ika-4 na distrito ng Cebu. Kabilang dito ang mga munisipalidad ng Bantayan, Daang Bantayan, Madritejos, Medellin, San Remigio, Santa Fe, Tabogon, at Tabuelan. Ang Bogo City ay kilala din sa kanilang produksyon ng asukal at pangisdaan. At dinarayo rin ng mga turista, mapalokal man o dayuhan, ang Capitan Cielo Island upang mag-snorkeling at diving. Ang pangalan ng siyudad ng Bogo ay nagmula sa isang punong bogo na tumutubo sa dalampasigan na nagiging silungan ng mga residente at ng mga mangangalakal na dumarayo dito mula sa iba't ibang dako. Matapos po ang humigit kumulang na 4 na oras sa biyahe, ay nakarating na rin po tayo sa Port of Hagnaya, na kung saan doon po tayo sasakay sa Roro, papuntang Santa Fe, Bantayan Island. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, sana po ay nasiyahan po kayo sa ating biyahe patungo sa Port of Hagnaya. Ngayon po mga kabayan, ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share po natin upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload na mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang at kapupulutan na mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!